Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jovel Zona at shoutout kay Limuel Paro. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hoy, sapat ka na ba talaga? Dumating ang aking ginang para tulungan kang may mabuting hangarin. Ayos lang kung ikaw ay walang utang na loob. How dare you take the initiative to issue the order to evict guests? Han Sanchen, ano ba talaga ang tingin mo sa iyong sarili? Ang prinsesa ng pamilya Luo ay hinahangaan ng lahat ng mga bituin mula noong siya ay isilang. Bagamat hindi sinasabi na dapat siyang purihin ng lahat, kahit papaano ay ginagalang siya ng lahat. Hindi pa niya nakita ang direktang pag-uugali ni Han Sanchen sa pagtatuboy ng mga customer. Sa makatuwid, natural na maging hindi patas sa ngalan ng aking binibini. Minger, kalimutan mo na. Kinawayan ni Luo Yinger ang kanyang kamay at hinayla ang kasambahay para umalis. Hindi nakipagkasundo ang dalaga, Miss, ang bait-bait mo kaya binubuli ka ng mga tao at tinutulungan mo pa ring magsalita. Tumayo si Han Sanchen at bahagyang yamakap sa kanyang mga kamao, kung nasaktan ka ni Han, patawarin mo sana ako, ngunit nagpasya na si Han at hindi na aalis dito. Kung tungkol sa mga paghihirap sa kanyang harapan, sabay-sabay tayong humakbang. Gusto siyang hikayatin muli ni Luo Yinger, ngunit sa pagkakataong ito ay turn na ng katulong na babae na kalagkarin ang kanyang ginang at umalis. Miss, wag mo nang pansinin ang ganitong klase ng bulok na tao. Nadismaya na ang padre de pamilya. Kung hindi ka naniniwala, pupunta ka dito para hawakan ang kilay na ito. Ngayon, kumpirmado na. Ano pa ang masasabi mo? Upang matulungan siya, hindi ka nag-aatubiling pagchichismisan ng napakaraming tao, ngunit mas mabuti siya. Habang nagsasalita siya, mas lalong nagalit ang katulong, at kahit si Luo Yinger ay nakaramdam ng kaunting pagkakamali. Hindi pa rin siya naniniwala na ganoon si Han Sanchen sa bibig ng kanyang ama, kaya't nagtiis siya ng husto at umabot sa lahat, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagganap ni Han Sanchen ay lubhang nakakadismaya. Tumanggaw si Luo Yinger sa wakas kasama ang kanyang alipin. Sa sandaling umalis ang dalawang babae, isinara ni Han Sanchen ang pinto, pagkatapos ay humiga muli sa kanyang bench, bahagyang pumikit, at sa ilalim ng sikat ng araw, nagsimula muli si Han Sanchen ng isang magandang oras ng pahinga. Walang makakaintindi sa kanyang ginagawa, marahil, siya lamang ang nakakaalam ng kanyang ginagawa. Pagbalik sa mansyon, halos mapunta sa langit ang munting bibig ng katulong na babae. Si Luo Jin ay hindi nag-abala tungkol kay Han Sanchen kahapon, at sa wakas ay nakatulog siya ng mapayapa, at ngayon ay nagising siya na refreshed. Nang makita ang personal na tagapaglingkod na babae ng kanyang anak, bigla siyang ngumiti, sino ang nagpagalit sa ating Minger? Sa munting katulong na ito, karaniwang tinuring siya ni Luo Jin bilang kalahating anak na babae. Napasulyap ang dalaga sa kanyang amo, at hamupan ng husto ang kanyang galit, ngunit hindi pa rin nasisiyahan ang kanyang bibig. Sabihin mo sa akin, ngumiti si Luo Jin. Hindi iyon si Han Sanchen. Ungol ng dalaga, Han Sanchen. Sumimangot si Luo Jin, bakit si Han Sanchen na naman? Nabalitaan ko na lumabas kayo ni Miss kaninang madaling araw. Akala ko lalabas kayo para hanapin si Han Sanchen. Natahimik ang dalaga. Huwag mo nang banggitin, gusto ng ginang natulungan ang Han Sanchen na iyon na may magandang intensyon, sa pag-aakalang ito ay napakadelikado ngayon, mas mabuting bigyan siya ng plano, mas nakakaalam. Mas nakakaalam, walang imak. Hindi gaanong galit si Luo Jin gaya ng inaakala niya, tumawa siya, sino ang nakakaalam? Kung gayon si Han Sanchen ay hindi gumawa ng anumang paghahanda sa kanyang sarili. Ang babae ay nagsabi sa kanya ng isang bagay, ngunit hindi niya ito pinahalagahan, at pinalayas pa kami. Master,
Sabihin mo sa akin, ito ba ay isang tao? Nang marinig ito, hindi nataranta o natawa si Luo Jin gaya ng inaasahan, sa kabaligtaran, sumimangot siya, ganun ba? Kung hindi dahil doon, magagalit kaya ako. Walang imak na sabi ng katulong. Minger, ano ang tingin mo kay Han Sanchen ngayon? Biglang tumawa si Luo Jin. Siyempre mas masahol pa sa baboy o aso. Nagmura siya, ngunit nang makita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Luo Jin, binago niya ang kanyang mga salita, nasa harapan ko ang kalaban, at ayaw kong umunlad. Sa aking palagay, naghihintay talaga ako ng pagkakataon para pag-isipan ito, tumakas ako. Kaya lang, may reputasyon ako pagkatapos ng lahat, at hindi ko gustong tumakbo ng masyadong pangit. Ngumiti si Luo Jin at sinabi, oo, ito rin ang opinyon ng matanda. Ngunit sa sinabi mo ngayon, sa tingin ko ay may paraan si Han Sanchen para talunin ang kalaban. Ang paraan para talunin ang kalaban. Nang marinig ito, ang katulong na babae ay halatang nabigla, at pagkatapos ay puno ng paghamak, guro, nagbibiro ka ba kay Minger? Inamin mismo ni Han Sanchen na wala siyang paraan para harapin ito. Malinaw na naghihintay na lamang siyang mamatay doon, ano ang magagawa niya? Pare, anong ibig mong sabihin? Hindi maiwasang magtanong ni Luo Yinger. Ano ang pangalan ng isang tula? Pinagtatawanan ako ng iba dahil sa sobrang pagkabaliw ko, pero natatawa ako sa iba dahil hindi ko ito makita. Sa simula, pareho ako ng opinyon mo, mula sa pag-aalala tungkol sa kanya sa simula hanggang sa tuluyang sumuko sa huli. Naisip ko rin na baka si Han Sanchen ay tapos na, naghintay ako ng pagkakataong makatakas. Pero sa paghusga sa ilan sa iyong mga pag-uusap, tila ito rin ang naiisip ko pagkatapos ng lahat ng bagay na ito, ngunit ito rin ang aking naiisip pagkatapos ng mga pag-uusap ninyo ngayon, isang napakatalino na galaw. Tumawa si Luo Jin. Master, hindi ko talaga maintindihan ang sinabi mo. Lalong naguluhan ang dalaga. Sinusubukan din ni Luo Yinger ang kanyang makakaya na alalahanin ang mga salita ng kanyang ama, ngunit talagang hindi niya maisip kung ano ang napakatalino na galaw ni Han Sanchen, at nasaan ito. Ang ilang mga bagay ay maaari lamang madama, hindi ipinahayag. Nakangiting umiling si Luo Jin, at saka, may ganoong mga iniisip si Han Sanchen, kung sasabihin ko, magiging gulo para sa kanya. Dahil, sana manalo siya, syempre, ayoko ng dagdag na problema. Nang makita ang pagkakanulo ni Luo Jin, hindi na binanggit ni Luo Yinger at ng kasambahay kung gaano sila kabalisa. Sir, sabihin mo lang sa amin. Yes, Father, gusto din malaman ng anak ko. Hindi po kami tagalabas, Ginoo, ipinapangako namin na hindi ito babanggitin sa iba. Bagamat si Luo Yinger ay hindi kasing kapal ng balat ng dalaga, malinaw na kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumanggo sa kanyang panloob na pagnanasa. Nang makitang ganito ang dalawang batang babae, hindi nagmamadaling tumugon si Luo Jin, ngunit lumingon ang kanyang ulo para tingnan ang mansyon, pagkatapos ay ngumiti ng kusa, at sinabing, okay, medyo nauuhaw ako, pumunta sa silid sa likod at buhusan ako ng isang tasa ng tsaa. Panipi, paanong hindi maintindihan ng dalawang babae ang kahulugan nito, at agad na masayang sumunod kay Luo Jin pabalik sa silid sa likod. At sa oras na ito, sa labas ng lungsod ng Yetian. Ang apoy ng digmaan ay patuloy na nagninangas, kasama ang Yetian City bilang sentro, halos lahat ng panig ay puno ng apoy. Espesyal na sugo, pagkatapos ng isa pang gabi ng ating pagkonsumo, ang hukbo ng kaaway ay halatang pagod na ngayon. Naniniwala ako na kung lalaban tayo para sa isa pang araw sa sitwasyong ito, ang hukbo ng kaaway ay mawawala ang pagiging epektibo ng labanan. Sa kampo, agad na iniulat ng mga nasasakupan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Tumanggo ang espesyal na sugo. Sa paghusga mula sa kasalukuyang nakakasakit na sitwasyon, ang kasalukuyang mga resulta ay inaasahan. Kahit medyo mabagal, Special Envoy, kung gusto nating maging mabilis, paiigtingin natin ang alon, at lalo pang kalat ang kalaban. Sa tingin mo ba kailangan ito? Tanong ng nasasakupan. No need, I have the advantage and I have the situation. Dahan-daang lumaban kay Han Sanchen. Bakit hindi tayo nagmamadali? Sabi ng espesyal na sugo. Ang mga salita ng espesyal na sugo ay makatwiran, at ang nasasakupan ay may pinag-aralan.
Pagkatapos ay ipapasa ng nasasakupan ang utos at ipaalam sa lahat na umatake ayon sa orihinal na plano. Sandali lang. Pinahinto ng espesyal na sugo ang kanyang mga nasasakupan, at pagkatapos ay sinabi, paano ang impormasyon sa lungsod? Mayroon bang anumang paggalaw mula kay Han Sanchen? Espesyal na sugo, halos kapareho ito ng iniulat ko sa iyo noon. Ang Han Sanchen na ito ay nanatili sa isang restaurant at nag-book ng isang pribadong silid mula nang magsimula ang labanan. Sa simula, siya ay uminom kasama si Luo Jin buong gabi. Pagkatapos, nanatili ako sa pribadong silid upang maging dekadente at nalulumbay. Bahagyang kumunat ang noo ng espesyal na sugo, manlulumo ba siya? Malabong mangyari. Ang kuneho na ito ay nagmamadali at gustong kumagat ng mga tao. Siya rin ay may kakayahang tao. Paano siya nakahiga na lang? Isang daya ba? Ito ay dapat na gayon, kahit na ang lahat ay nag-isip, kaya si Luo Jin ay tumakbo sa pribadong silid ng walang bayad sa susunod na pagkakataon, ngunit hulaan kung ano ang nangyari. Ngumiti ang sugo, ngunit naging interesado, sabihin mo sa akin. Hinawakan ni Luo Jin ang abo sa ilong. Siyempre, kung hindi ito ang pinakakatawa-tawa, kung gayon ang mas katawa-tawa ay ang anak ni Luo Jin, si Luo Yingger, ay nagtungo upang hanapin si Han Sanchen na nanganganib na ituro. Sumimangot ang espesyal na sugo, nabalitaan ko na sa auction, si Luo Yingger ay gumastos ng malaking pera para bilhin si Han Sanchen na nagpapanggap na alipin noon. Ang Luo Yingger na ito ay matalino at nakakakilala sa mga tao. Hinanap niya si Han Sanchen, malamang na gustong payuhan siya. Ang Luo Jin na ito ay mapalad na magkaroon ng isang napakatalino, matalinong anak na babae. Panipi, oo, hindi lang si Han ang nagpunta, si San Gus, ngunit noong siya ay pumunta. Direktang naglabas si Sanchen ng utos ng pagpapatalsek, na hindi nagpagalit sa dalawang babae. Ano pa, sa sandaling ito, naging interesado ang espesyal na sugo, at tinawag ang nasasakupan pabalik gamit ang isang kawit. Ngunit may ganoong bagay. Sa ngayon, ang pamilya ni Luo Jin ay naglalagay ng kanilang mainit na asno sa malamig na mukha, at sila ay nanlulumo. Tumawa ang nasasakupan at sinabi, lahat ng tao sa lungsod ay pinagtatawanan ito. Nang marinig ito, tumanggo rin at ngumiti ang espesyal na sugo. Actually, para gawin ito ni Han Sanchen, wala talagang silver 300 taels dito. Isa siyang tanga at alam niyang nagpapanggap lang siya. Kung tutuusin, gusto niyang samantalahin ang kaguluhan at tahimik na tumakas. Sabi ng subordinate, ang espesyal na sugo ay tumanggo, ngunit ito ay may katuturan, at ito ay maaaring ipaliwanag lamang kung bakit si Han Sanchen ay nakikipaglaban pa rin sa kanya ng digmaan ng Atrisayon na alam niyang wala siyang magagawa hanggang ngayon. Hindi siya tanga, iba ang iniisip ng lalaking ito. Kapag ang dalawang alon ng matitinding labanan ay halos tapos na, ang pagiging epektibo ng labanan ay nabawasan, at ang konsentrasyon ay nababawasan din, pagkatapos ay si Han Sanchen ay magre-recharge ng kanyang enerhiya at mag-isa sa mga oras na ito, natural na hindi niya ito malalaman. Gayunpaman, maaaring ito ay hinala ni Han Sanchen. Tanong ng espesyal na sugo. Kung gusto niyang tumakas, si Han Sanchen ay maaari ding direktang lumahok sa labanan, sa pinakamasama, kailangan lang niyang magtrabaho ng walang anumang pagsisikap. Sa ganitong paraan, hindi ba mas makatotohanan ang pagtakbo pagdating ng panahon? Pero bakit mo ito ginagawa? Nag-aalala ka ba na sinadyang kumilos si Han Sanchen para sa atin? Sinadya niya tayong maakit sa pain. Pero ano ang pakay niya sa paggawa nito? Baka gusto niyang maging pabaya tayo at kontrahin tayo. Anong mga kwalifikasyon mayroon siya para sa pagkontra? Tayo, tutol ang nasasakupan. Gusto man niyang sirain ang kanyang ulo. Hindi naiintindihan ng espesyal na sugo kung ano ang ginagamit ni Han Sanchen sa paglalaro. Gayunpaman, para sa kapakanan ng pag-iingat, nagpasya pa rin siyang makipag-usap muna sa mga matatanda. Sa pag-iisip nito, siya ay bumangon at nagutos, uutusan ang mga tropa na magpatuloy sa pag-atake tulad ng dati, at kung wala ng ibang pagbabago sa inyo pagkatapos ng aking talakayan, gagawin ko. Panipi, kinuha ng subordinate ang utos na umalis, at ang espesyal na sugo ay mabilis na nagtungo sa kampo ng matanda sa likuran. Nang makapasok siya, iniulat niya ang lahat ng mga ulat ng labanan ngayon. Sa parehong oras, sinabi rin niya sa mga matatanda ang napag-usapan niya noon sa kanyang mga nasasakupan.
Medyo kakaiba ang katotohanan ito, at mahirap para sa akin at sa aking mga nasasakupan na magdesisyon. Bahagyang tumango, at tumingin sa espesyal na sugo, may isang bagay tungkol sa bagay na ito, madali bang makuha ang impormasyon mula sa pinagmulan? Ano ang ibig mong sabihin dito? Ang impormasyon na madaling makuha mo ay natural na malamang ay ang impormasyon na gustong malaman ng kalaban. At ito ay may kaugnayan din sa realidad, maintindihan. Ang pagkuha ng impormasyon ay hindi mahirap, ngunit ang simple ay hindi madali. Pagkatapos ng lahat, mayroon na tayong sariling mga especially iya sa Yetian City, kaya ang pagkuha ng ilang confidential na impormasyon ay hindi isang malaking problema. Ang dami mong alam tungkol dito. Sabi ng matanda, alam pa rin ng ilang tao, ngunit hindi marami. Ang lahat tungkol sa mga aksyon ni Han Sanchen ay talagang haka-haka. Gayunpaman, nakikita ko ang refleksyon ng pamilya Luo, at ang bagay na ito ay higit na naaayon sa sinabi ko. May layunin si Han Sanchen. Oo, kaya lang hindi masabi ng mga nasasakupan kung gusto niyang tumakas o kontrahin tayo. Hindi agad nagsalita ang elder, ngunit sumimangot at nag-isip ng mabuti, hindi pa rin niya maintindihan ang kilos ni Han Sanchen. Kapag sinabi mong gusto niyang tumakas, lahat ng loika ay may katuturan ngunit kapag sinabi mong gusto niyang mag-counterattack, ito ay palaging magdududa sa pagiging totoo ng mga balita o kung ano. Ang gusto niyang iisipin ni Sanchen. We do. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo, sa totoo lang, hindi ko naintindihan kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen sa ilang sandali, espesyal na sugo, ano ang iyong opinyon? Narinig ng sugo ang mga salita at sinabi, kung gusto ng elder na tanungin ang kanyang mga nasasakupan, iminumungkahi ng kanyang mga nasasakupan na ang mga sundalong nagpapahinga sa likuran ay dapat na mas bigyang pansin ang pagkubkob ng tela. Anyway, ang paraan ni Han Sanchen sa paggawa nito ay ngayon ang pinaka-kontrobersyal na punto, tumakas man o mag-counterattack. Panipi, kung mag-counterattack siya, hindi ko talaga alam kung ano ang kaya niya. Bukod dito, mayroon tayong sapat na mga sundalo sa harapan upang lumaban, kaya hindi tayo natatakot. Nang marinig ang sinabi ng espesyal na sugo, tumango ang matanda, ito ay talagang makatwiran. Okay, sa iyong palagay, ayusin mo kaagad. Gayunpaman, bago ang pag-aayos, mayroon akong dalawang kinakailangan na dapat matupad. Sa ganitong paraan lamang, naniniwala akong magagawa natin ang inisyatiba. Sa pakikitungo kay Han Sanchen, yumuko ang sugo, elder, mangyaring linawin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!